Si ano ganito kasi babae siya. Si ganyan dapat ganito kasi lalaki siya. Ikaw dapat malakas ka. Ikaw dapat nasa kusina ka. Iyon lamang ito sa maraming ideolohiya bunga ng nakalipas na panahon. At kumukontamin na sa isip ng tao hanggang ngayon ukol sa kung ano nga ba ang angkop na kilos ng individual base sa kanilang kasarian na nagre-resulta sa kinalakihan nating typical na stereotyping at diskriminasyon. Magandang araw! Ako nga pala si Mir Arjen Castellano mula sa programang Batsilyer sa Sekundaryang Edukasyon na nagpapakadalubhasa sa larangan ng Ingles at ngayon pag-uusapan natin kung ano nga ba ang mahalagang papel ng edukasyon sa pagtataguyod ng gender equality. Ano nga ba ang gender equality? Ang gender equality ay pagkapantay-pantay sa pagkilala sa magkaibang kasarian. Babae, lalaki, pati na rin ng LGBTQ+. Ito ang pantay na pagrespeto, pantay na kasanayan, pantay na karapatan, pantay na pag-unlad, pantay na responsibilidad, at iba pa. Ngunit hindi naman lingid sa ating kaalaman na kahit sa pagbabago ng panahon, ay tila nanatili ang isipan ng marami sa bulok at buluktot na pananaw na ito. Bagamat marami ang nakawala sa ganitong sistema, hindi maitatanggi na meron at meron pa rin ang patuloy na isinasabuhay ang stereotyping at diskriminasyon na madalas ay nakikita natin sa kababaihan at mga kasapit ng LGBTQ+. Tulad na lamang sa larangan ng konstruksyon, mas pinapaboran ng mga lalaki, hindi ba? Mas katanggap-tanggap na maging inhenyero at mapabilang sa mabibigat ng trabaho ang mga lalaki sapagkat mahirap nga naman ang ganong trabaho at mas malakas naman daw ang lalaki. Kayang-kaya nila ito ayon sa tradisyonal na pananaw. Hindi ito gawain pambabae. Bagamat marami ang mga babaeng inhenyero sa makabagong panahon, hindi pa rin nawawalang agam-agam ng madla na baka nga hindi nila kaya dahil babae lang sila. Typical na mahina o kaawa-awa. Damsel in distress ika nga. O sa mga office jobs na typical na inaabot sa mga babae upang maging kapalit na pagtanggap nila sa trabaho o sa pangakong mas mataas na posisyon. Na isang halimbawa ng sexual na diskriminasyon sa trabaho na ang tingin ng karamihan ay mas superior sila kaysa sa kababaihan. Gayunpaman, hindi rin nakaliligtas dito ang mga kalalakihan, lalo na sa larangan ng fashion. Mas madalas na ang babae ang pinapanigan kaysa ang babae lamang ang may kakayanan sa ganong aspeto ng industriya. Ngunit sa totoo lamang, hanggat may ambisyon, anuman ang kasarian, kaya at kakayanin ito. Ganon na rin ang mga miyembro ng LGBTQ+, na madalas abusuhin, kutsain, maaaring dahil sa pisikal nilang kaanyuan o sa pagkakakilanlan ng kanilang kasarian na taliwas sa tradisyonal na babae o lalaki lamang. Hindi sila nabibigyan ng angkop na karapatan at oportunidad. Halimbawa na lamang sa mas nahihirapan silang maghanap ng trabaho dahil hindi mulat ang iba sa kung ano ang kasarian nila at mas nagiging marahas ang mundo sa kanila. Ngunit, paano nga ba natin mababago ang ganitong pag-uugali? Paano natin maiiwasan ng stereotyping at diskriminasyon sa kasarian? Alam naman natin ang edukasyon ang sandata ng lahat, gaya ng salawikain na ang edukasyon ang susi sa tagumpay. Hindi lamang sa mataas na antas ng edukasyon, kundi pati na rin sa pinakamababang antas nito. Matututuhan ng isa na kumilala, gumalang at rumespeto sa pagkakaiba at pagkakaparehas ng bawat isa. Sa tamang edukasyon, mas maipapamala sa mag-aaral ang pananaw na hindi batayan ng kasarian sa kakayanan ng sino man. Hindi dahil babae ka ay limitado ka. Na dapat ang alam mo lang mag-alaga, magluto, gumawa ng gawaing bahay kasi yun ang papel mo bilang isang babae. Kasi yun lang ang kaya mo. Kasi mahina ka, babae ka lang. Hindi. Hindi dahil sa babae ka ay dapat babae ka. Hindi rin dahil sa lalaki ka ay dapat ikaw ang gagawa ng lahat ng mabigat na gawain. Dapat ikaw ang mas matatag, na dapat hindi ka iiyak kasi lalaki ka. Hindi. Gayon din na hindi dahil lalaki ka ay dapat lalaki ka. Gamit ang edukasyon, mapagtatagumpayan natin na baguhin ang maling pananaw na binuo ng lumipas na henerasyon na sa tingin nila ay tama at karapat-dapat. Sa edukasyon, mas mapagtitibay ang kaalaman na ang karapatan sa lahat ng aspeto ay pantay, kahit ano pa man ang iyong kasarian. Sa edukasyon, sa trabaho, sa larangan ng anuman.
Ito ang kahalagahan ng edukasyon. Magiging bukas tayo sa kahinaan at kalakasan, sa pagkakaiba at sa pagbabago ng bawat isa. Dahil lahat tayo ay pantay. Masusuportahan natin ang bawat isa. Dahil lahat tayo ay pantay. Dahil kaya nyo, kaya nila, kaya ng lahat. Kung kaya ng babae ang magluto, kaya din ng lalaki yan. Kung kaya ng lalaki ang mabibigat na trabaho, malamang kaya din ng babae yan. Kaya ng bakla, ng tomboy, at kung ano pa mang kasarian. Kung pwedeng umiyak ang babae, ganun din ang lalaki. At kung kayang maging malakas ng lalaki, ganun din ang babae nang walang panghuhusga. Ito ang importansya ng edukasyon. Magbabago ang lumang ideya at mababasag ang kadena na nagkukulong sa isipan ng madla. Kung kaya't dapat isulong na hindi lamang Ingles, Filipino, agham o matematika ang tinuturo sa kabataan, pagkus maging mahalaga rin ang pagrespeto, ang pagsulong, pagkapantay-pantay, pagiging bukas sa pagbabago ng mundo, at pagdiskubre sa halaga ng bawat isa. Magkaroon ng matibay na advokasya at isa katuparan na isama sa kurikulum ng paaralan ang mga aralin na nagpapakilala sa kahalagahan ng gender equality. Kung gayon hindi lamang sa akademiko nalilinang ang kabataan, ngunit pati na rin sa ganitong aspeto ng buhay na maisa sa buhay nila at maipapasa sa susunod pang henerasyon. Muli, ako si Ming Arjen Castellano, naniniwalang sa edukasyon ay makakamit natin ng mundong patas sa lahat dahil higit tayo sa angkin nating kasarian, higit tayo sa ating kahinaan o kalakasan, sa ating kaibahan, dahil tayo ay pantay lamang.